Day 2 ng aming Samba Sulta Tour. If hindi mo pa napapanood ang part 1, browse mo na lang dyan sa profile ko. Ang Samba Sulta Tour ay composed of Zamboanga, Sulu, Basilan at Tawi-Tawi. A4 Province Adventure in Mindanao. Our tour was organized by Project 81 and guided by La Cocherang Negra. Sa aming Day 2 ay nag-tour kami sa Sulu. So at 7 PM ng aming Day 1 ay nag-board na kami sa Ibn Rizam Prince Glory Sleeper Ferry. Nasa around 700 plus yung fare dito. So, dahil Friday nga at uwian nito, Diyos ko, na culture shock kami talaga ni Kevin. Ang daming tao, ang daming nagtitinda. Medyo malagkit yung bed at medyo uneasy talaga kami, to be honest. Kasi first time naming matulog sa sleeper ferry. At hindi rin namin kakilala mga kasama namin at nag-overthink kami kung ano yung pwedeng mangyari at midnight sa gitna ng dagat. Maingay sa una, pero nung nakaalis na ang boat ay unti-unti naman nang tumahimik at nakatulog na din naman kami. May mga military personnel din pala kaming kasama dito sa boat. Actually, sa lahat ng ferry trip namin, pansin ko ay may military personnel kaming kasama. Di ko lang sure if SOP ba talaga or nagkataon lang. Around 10 hours ang biyahe, so advice ko magdala kayo ng food at water or kumain na kayo before kayo sumakay ng boat kasi baka hindi kayo makakain sa boat. Ayan, saktong umaga na nang dumating kami sa Sulu. Sa Sulu pala, ay need mo talaga makipag-coordinate sa local tourism. Namin yung aming guide kasi bawal daw bumaba ng walang guide or contact dito. Lalo if magdi-DIY ka. Pero advice ko makipag-coordinate ka rin sa reputable tour operators in Samba Sulta para worry-free na rin ang inyong travel dito sa Sulu. Sinundo na kami ng aming local guide at diretso na kami dito sa Shara. So, we were welcomed with this Tausug local delicacy at ito nga ang pangalan nila. Oy, favorite ko itong putli mandi, parang palitaw na may bukayo sa loob. Tapos don't miss syempre ang sati at ang kanilang native coffee. Ang sarap ng coffee without sugar. Tapos i-partner mo dun sa mga sweet delicacy at yung coffee walang tama. After namin mag-breakfast ay bumiyahe na kami. Mga 45 minutes ay pumunta na kami diretso sa Mangsali Beach. Ito yung Instagrammable, sikat na beach na may swing sa gitna ng tubig at yung picturesque na cottage na walang katao-tao. Sobrang ganda dito, ang puti ng buhangin parang pulveron, ang linis ng beach at ang Instagram-worthy talaga. Kung ikaw yung tipong mahilig mag-picture, take your time kasi everywhere ay Instagram-worthy at wala kang kaagaw sa magandang spots. Bawal pala mag-two-piece dito, kaya yon conservative muna tayo. Kung pupuslit ka man, mag-take ng two-piece picture mo, ay wag mo nang i-post. Siyempre, as a tourist, we should also respect the local culture and rules ng Sulu. Dito sa Mangsali ay di gaanong swimmable kasi biglang lalim yung tubig at wala daw banlawan. So, lumipat kami sa kabilang beach, which is the Tandu Beach. Sa Tandu Beach, din kami nag-lunch. Grabe, sobrang ganda dito, lalo pag natamaan ng sun rays ang tubig. One of the best beach na napuntahan namin. May mga kasama din kami, mga teenager na locals at mga army na nag-swimming dito. May mga nagbabantay din talaga na uniformed personnel sa area. Meron din ditong banlawan at bisan. Very friendly ang locals at they do chit-chat lalo pag nakita nilang tourist ka. Umorder na pala kami ng food before kami pumunta dito sa Mangsali kasi medyo malayo yung bilihan ng food. Pero may mga sari-sari store naman sa gilid. At pinick up na lang ng local guide namin yung lunch namin nung lunchtime na. At around 1 PM, pumunta kami sa livelihood center kung saan ginagawa yung mga intricate hand-woven products nila. Grabe, sobrang busisi. Each fabric might take months or years to finish. At because of that, syempre, mas mahal. Yung pinakamura ata is around 7,000. At it may take around 20,000 up. So, dala ka ng budget pag gusto mong bumili. Wala silang card or GCash payment. So, cash talaga. If you are into hand-woven local products, magugustuhan mo talaga dito. Dinala kami ni Kat ng aming tour guide sa White Mosque. Ang ganda. Ang ganda ng structure ng mosque nila. Pero, di na kami pumasok dahil may ongoing construction that time. Advisable na wag ka mag-short or mini-skirt sa mga girls pag pupunta ka ng mosque. Tapos, next naman namin pinuntahan ay ang mangrove forest. Akala namin maikli lang to, pero no, ang haba pala. Sa bungad, akala mo parang simpleng patwalk lang siya. Sabi nga namin, di na kami sama. Kasi napapagod na kami at inaantok na kami galing beach. Pero, sa bungad lang pala yon. Ang amazing pala niya kapag nasa gitna ka, parang nasa gitna ka ng jungle. Sa pinakadulo ay may upuan at tambayan at makikita mo doon yung parang connected yung mangrove sa ocean. Para namin maikli lang. Ang haba pala. Ang ganda din mag-picture taking dito. After that, pumunta kami sa I Love Sulu Mark at sa provincial capital. Tapos walking distance lang from the capital yung Sulu Museum. If you are into history, ay matutuwa ka dito. Sayang nga at walang guided tour sa loob ng museum. Pero on our own, na-enjoy naman namin reading about the artifacts na nakadisplay sa loob ng museum.
Tapos pumunta rin kami sa Budatu. Yun yung parang overlooking place ng buong Jolo. Pero dahil medyo umuulan nun, ay very quick lang kami dun sa lugar. Tapos, ang last stop naman namin ay ang dinner sa Shara Tree. Brunch din siya ng unang pinag-breakfastan namin nung morning. Pero ito, tabi siya ng Baywalk at nakapanood din kami ng sunset from here. Ito ang kinain namin sa Shara Tree, yung tiyula ilong, parang papaitan na beef, tapos yung chicken kalia, parang dried chicken adobo na may dried coconut. Siyempre, di mawawala ang favorite naming mi goreng, at kahit gabi na ay nag-native coffee ako. Dumaan din pala kami sa Pasalubong Center, maraming mga Malaysian goods dito, tapos malong at native coffee. At 7 p.m. ay ito na, board na kami pabalik ng Zamboanga. Ito yung sleeper ferry ng Montenegro. Double bed siya. At for me mas decent, mas malinis compared sa nasakyan naming papunta. Mas nakatulog din kami ng maayos. At midnight, naramdaman namin konti yung ugoy ng alon, pero hindi naman ganun kalakas. Yung restroom dito sa Montenegro, parang CR ng Jollibee. Malinis at may bidet. Meron din silang aircon room, pero di na kami nag-upgrade doon kasi puro parents with their kids. So, expected namin medyo maingay. Katulad ng napansin ko, may military personnel din sa boat. So, mas marirecommend ko ang Montenegro. Nasa around 100 pesos lang naman yung difference nila from Ibn Rizam. Overall, nag-enjoy kami at safe sa Suluha. Nag-overthink lang kami. Ang ganda ng beaches at ang sarap ng Tausug foods. So, that's day 2 of our Samba Sulta tour. Follow for day 3. Salamat!